We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Maraming salamat sa Panginoon. Ituloy po natin ang ating pinag-aaralan dito po sa Dynamic Christian Living. At narito na po tayo sa parte na kung saan ang pinag-aaralan po natin ay yung patungkol sa kasalanan or sin. According po sa last na pinag-aaralan natin, ang Greek word ng English word na sin ay hamartia, means missing of the mark, at hamartima or an act of disobedience to divine law. According po sa number 1 point
Sa point number 1 na pinag-aralan natin, ang ibig daw pong sabihin ng sin, ng word na sin sa Bible, sa point of view ng Biblia, number 1, sin is failure to conform to the divine standard. At makikita po natin yan sa Romans 3:23. For all have sinned and what? Fall short of the glory of God. Ang ibig sabihin po ay to miss the mark. Gaya nga po ng larong dart, kapag hindi mo tinamaan yung bullseye, then you sin. In God's pure eyes, sin is anything less than perfection in thought, word, or deed. In every way that our lives fall short of Christ's, yung perfection ni Jesus Christ, we sin. So yun po ang number 1 reason or meaning ng word sin, failure to conform to the divine standard. At napag-aralan din po natin, number 2. Number 2, sin is transgression of the law. Ang ibig pong sabihin yung 10 Commandments. According po sa aklat ng James, kung nasunod natin yung 9 sa 10 utos at yung isa hindi, then we transgressed. Nagkasala rin po tayo. At according nga po sa pag-aaral natin, ang tanong, sino ba naman ang nakasunod sa 10 utos? Ang katotohanan po, wala. Wala. Sa ating mga tao, wala. Mula kay Adan hanggang sa pinakahuling kaluluwang ipanganganak sa mundong ito, sa huling panahon, walang makakasunod kailanman sa 10 Commandments. Gayon pa man, dun po pumapasok ang ating Panginoon. Nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoon, siya mismo ang nakasunod. Ang sabi ng Lord, siya ang katuparan ng kasulatan. At nasunod niya yung requirements, yung 10 utos. Kaya nga po, sa pagtanggap natin genuinely kay Jesus Christ bilang Lord and Savior, para na rin nating nasunod yung 10 utos. At the same time, katulad po sa number 1 na pinag-aralan natin, even though tayo mismo bilang tao, nag-fail tayo to conform to the divine standard, si Jesus Christ po, nasunod niya yung mismong standard ng Ama. Kaya nga po, kung genuinely tinanggap natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior, hindi na po tayo failure, kundi naganap na sa atin, na-conform na po tayo sa divine standard. Ngayon pa man, hindi po ibig sabihin nun, magiging lax na tayo, nasunod na naman ni Jesus Christ yung standard, nasunod niya na naman yung 10 Commandments, at kasama na naman ako sa tagumpay, and that's it. Hindi po. Yung na kailangan makita sa buhay natin, yung bunga ni Kristo. Yung bunga ng pagsunod ni Kristo sa divine standard ng Ama, at maging sa pagsunod niya sa 10 utos. Dumako po tayo sa pag-aaral natin ngayon. Narito po tayo sa number 3. Ano po ba yung tinatawag na kasalanan? Sin is a state of being. Ano po ang ibig sabihin to? We became sinners by birth. Nang ipinanganak po tayo sa mundong ito, taglay na po natin yung tinatawag na sinful nature. When Adam sinned, sin entered the human race. Gaya ng isang horrible contagious disease, ito po ay naipasa sa atin ni Adan. Kung kaya po, nang ipanganak pa lamang tayo sa mundong ito, taglay na natin yung tinatawag na contagious disease na kasalanan. Ang sabi nga po sa Romans 5:12, by one man sin entered into the world, and death by sin. And so, death passed upon all men, for that all have sinned. For that all have sinned. So, naipasa sa atin, hindi lamang po naipasa sa atin yung kasalanan, kundi kung ano yung bunga ng kasalanan, and that is death. That is death. Meron pong dalawang klase ng kamatayan according sa Biblia na mapag-aaralan natin later, pero ipapasa po natin ngayon. Meron pong tinatawag na spiritual death. Yung pong spiritual death, bunga po yun ng pagkakasala. Naminana nga po natin mula kay Adan. Isa lamang po ang bunga ng kasalanan, and that is death. Yung pong spiritual death, ang ibig sabihin nun, halimbawa, kung mamatay ka ng walang Kristo sa buhay, you will go straight to hell. Yung po yung tinatawag na spiritual death. Ngayon po yung spiritual death, nagsimula po yan, ang bunga po ng spiritual death, una, katulad po ni Adam,
Alam po natin, hindi naman po siya biglaang namatay, right? Physically. Pero of course, namatay siya after hundreds of years. Pero ang una pong kamatayan na pinag-usapan natin ay yung pong tinatawag na nawalay ka sa Diyos na buhay. Na yes, physically you're alive, pero ang buhay natin malayo na, malayo sa buhay na Diyos. Yun po yung spiritual death. Yung nga po, kung yan po ay magpapatuloy hanggang physical na kamatayan, yung pong spiritual death, dediretso siya sa tinatawag na dagat-dagatang apoy or sa impyerno. So yung po yung tinatawag na unang death, spiritual death. Nalayo tayo. Nalayo ka sa Diyos because of sin. And ultimately, kung walang pagtanggap kay Jesus, you will go straight to hell. Pangalawa po yung physical death. Yung pong physical death, of course, alam na natin yan. Kapag bumigay na ang katawang physical na ito, then we will die. Titigil ang pag-function ng brain, ng heart, then that's it. Patay or dead. So yung po yung tinatawag na death, spiritual and physical death. All kinds of death ay pagkakalayo or kumbaga nalayo ka sa Diyos spiritually, at yun naman pong physical death, lumayo or lumayo ang yung kaluluwa sa yung physical na katawan. Mapag-aaralan po natin yan in detail sa mga susunod na mga pagkakataon. So nakita po natin na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, at taglay natin ngayon yung sinful nature because of Adam. At ang bunga nga po niyan ay kamatayan. So, man is born into a sinful family because of Adam again, and became a possessor of a sinful nature with a definite inclination to sin. We are really inclined bilang tao po. Ang katotohanan, we are really inclined na gumawa ng kasalanan. At makikita po natin yan sa Psalms chapter 58 verse 3. Babasahin ko po sa inyo ang Psalms chapter 58 verse 3. Even from birth we wicked go astray. From the womb they are wayward, spreading lies. Sa sinapupunan pa lamang po, taglay na natin ang sinful nature. Hindi po ako nagsasabi kundi ang Biblia. So, by nature, men do wrong. Ang katotohanan po, wala pong ka-effort upang tayo makagawa ng kasalanan. Pero, grabe ang effort natin sa paggawa ng kabutihan o ng mga bagay na tama. Ulitin ko po, pagdating sa paggawa ng kasalanan, wala po tayong ka-effort because of our sinful nature. Ang sabi naman po sa Psalm 51:5, si David po ang nagsasabi, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. This does not mean that conception or birth is sin. Hindi masamang magbuntis, hindi masamang manganak. Ang ibig pong sabihin ni David, simple lamang po, we are born with sinful natures. We are not born saints on our way to heaven and sure to get there unless we commit some awful crime. Akala po kasi ng marami, mapupunta ka ng impyerno kapag gumawa ka ng maraming pagkakasala or crime. Hindi po totoo yun. We are born sinners. Kaya nga po sabi ni David, nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, siya ay makasalanan na. Bakit? Nagnakaw na ba si David? Habang siya nasa sinapupunan ng kanyang mami? Siya po ba nagsinungaling na? Of course, paminsan-minsan ang mga bata sumisipa sa tiyan at nasasaktan yung kanyang nanay kasi po, normal naman po yun, natural yun. But ang point po, hindi naman nagnakaw si David nung siya nasa tiyan pa ng nanay niya, hindi pa siya nagsisinungaling. Siya po ay napaka-inosente pa kung tutuusin. But siya mismo nagsabi, meron na siyang taglay na pagkakasala. Siya'y sinful na. Makasalanan na siya. Nandun pa lamang siya sa loob, sa sinapupunan ng kanyang ina. So we are born sinners and will be eternally lost unless we accept God's gracious provision for our salvation. And of course, we know kung ano po yung pinag-usapan natin, yung pong salvation through the Lord Jesus Christ. Faith sa ating Panginoong Hesukristo. Of course, children are saved until they reach the age of accountability. So pag-usapan po natin yung age of accountability. Ang ibig sabihin po ng age of accountability, yun po yung panahon or edad kung saan yung pong bata, alam na niyo yung tama at mali. Ngayon po maaari may magtanong, kailan ba nangyayari, kailan dumarating sa isang bata, yung alam na niya kung kailan, kung ano yung mali at kung ano yung tama.
kung ano yung bad or good. Ang katotohanan po, walang nakakaalam, Diyos lang. Kasi po hindi nag-set ng age ang Lord sa Biblia nang sabi niya, at this age, accountable na ang mga bata. Wala pong sinabing ganon. And yet, He knows. Kapag ang isang bata po ay meron ng alam, meron ng kaalaman sa tama at sa masama, okay? Sa good at sa tinatawag na evil. So, wala pong nakakaalam. Pero ang point po, yes, lahat tayo dumaan dyan. Kapag ang isang bata alam na niya kung ano ang tama, kung anong mali, then dumating na po siya sa age of accountability. Ngayon po, ipapasok ko lang po yung mga question katulad nito. Paano po kung yung bata nang ipanganak, sabihin na po natin autistic, mongoloid, or wala sa wastong kaisipan? Paano po yun? Paano po, hindi lamang siya pinanganak na ganon, kundi lumaki siyang ganon siya. Lumaki siyang baliw. Okay, gagamitin ko lamang yung term. Lumaki siyang baliw at namatay siyang baliw. Ngayon po, alam naman po natin ang kalagayan ng mga taong yan, ng mga autistic, yung mga taong hindi pinanganak, in a very natural way. Kahit ano pang klaseng evangelism ang ibigay natin sa kanila, they will never understand. Sila po'y inosente sa masama at mabuti. Ang point po, paano sila? Alam po natin sa isang relihiyon, kapag ang isang bata namatay nang hindi pa nabibindisyonan or nababaptized, it's either they will go to hell, they will become something else, or mapupunta raw sa limbo. We do not believe that. Wala pong sinabing ganun sa Biblia. Wala po. Ang katotohanan po, kapag ang isang bata namatay nang hindi pa umaabot sa age of accountability, daranas po siya ng special grace ng Lord. Okay? Para po mas maidiin ko ang grasya ng Diyos sa pinag-uusapan natin ngayon. Kahit baby pa yan ng satanista, baby pa yan ng isang Muslim, baby ng isang atheist, kapag namatay ang baby na yan, siya po'y ligtas pa rin sa grasya ng Diyos. Kahit kaninong baby pa siya, and yet namatay siya nang hindi sakop sa age of accountability, they will go to heaven because of God's special grace. Gayun din po, yung mga pinanganak tulad ng mga autistic, yung pong mga mongoloids, or anyone, yung mga wala sa wastong kaisipan, hindi rin po kasi umabot yan sa age of accountability kahit mamatay pa silang matanda na. Special grace pa rin po ng Panginoon ang magliligtas sa kanila. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. God loves them so much. Okay? So, hindi po totoo na kapag ang bata namatay nang hindi nabindisyonan or nabaptize, they will go somewhere else, sa hell, or magiging mapupunta sa limbo. That's wrong. They will die, but they will go sa piling ng ating Panginoon. Maging yung mga taong pinanganak na hindi wasto ang kanilang mga kaisipan. So, ang tanong po, what must I do to be lost? Ano bang dapat kong gawin para ako talaga mapunta ng impyerno o para makonsider ko ang sarili ko bilang talagang sinful? Ang katotohanan po, wala. Dahil we are born sinners and therefore, acts of sin, yung pong acts of sinful nature na taglay na natin, will manifest themselves as we grow up from infancy. Yan po ang katotohanan. So, sin is a state of being. Dito naman po tayo sa number 4. Point number 4. Ano ba yung tinatawag na sin? Sin is a condition of the heart. Some console themselves that they are not murderers or drunkards. Yan ang pa po kasi mga nagmamayabang. Siguro naman hindi ko na kailangan gawin yung mga religious stuff na yan. Kasi anyway, hindi naman ako magnanakaw eh. Hindi naman ako lasenggo. Hindi naman ako sinungaling. Kumbaga, kino-consider niya ng taong ito na siya ay mabuti. This may be true, maaaring hindi nga siya murderer or drunkard, but what we are, kung sino talaga siya, is much worse than what we have done. Ang katotohanan, there is no sin of which we are not capable because our hearts are deceitful and desperately wicked. Gaya po sa napag-aralan natin kanina, sa sinapupunan pa lamang ng ating mga magulang, makasalanan na po tayo. Wala pa tayong ginagawa. And yet we are already sinners in the eyes of God dahil nga po dun sa kasalanang na ipasa sa atin ng ating mga ninuno.
So maaaring ngayon, ikaw, ako, hindi tayo magnanakaw, hindi tayo lasenggo, hindi tayo gumagawa ng mga krimen. Maaari, yes. But it doesn't mean we are not sinful because we are sinful by nature. So here, we are getting down to the root of the difficulty. Basahin po natin yung Lucas 6:45. Ang sabi, si Lord Jesus Christ mismo nagsasalita. Ang sabi niya rito, a good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, kung ano ang kalagayan ng puso mo, yun ang makikita, magmamanifest sa iyong buhay. Ngayon po, according sa nag-uusapan natin, we are sinful by nature. So natural lamang nakikita sa atin yung bunga ng pagiging makasalanan. Ngayon po, gusto ko munang i-elaborate ang bagay na ito. Yung pong natural na tao, para sa kanila, pag sinabi mong kasalanan, ito po. Pag murderer ka, mamamatay tao, lasenggo ka, nambababae ka, nanlalalaki ka, sinungaling ka, nagnanakaw ka, yes, they consider that sin and that's it. But alam po ninyo, hindi lamang yon ang kinukonsider na sin ng Diyos. Kung babasahin po natin ang aklat ng Roma, chapter 1, okay? Meron pong kinukonsider ang Diyos na kasalanan, na kadalasan po hindi kinukonsider na kasalanan ng tao. Hindi lamang po yun, hindi lang lamang sa hindi niya kinukonsider na kasalanan itong bagay na ito, sinasang-ayunan pa niya or sinusuportahan pa niya. So, titignan po natin ngayon, buksan po natin ang aklat ng Roma, chapter 1. Okay, chapter 1. At tignan po natin ang mga verses na magsisimula sa 18. Babasahin ko po sa English. Kung meron po kayong pagkakataon, basahin ninyo sa Tagalog. Itong babasahin natin ngayon, may kinalaman sa nag-uusapan natin na kung saan ang tao akala niya, hindi kasalanan, yung kasalanan ginagawa niya. Ang akala niya, ang kasalanan lamang, magnanakaw, mamamatay tao, panggagaway, no? Pagsisinungaling, yun lang ang alam niyang kasalanan. Pero dadagdagan po natin, ano ba ang kasalanan para sa Diyos? Ang sabi sa verse 18 ng Romans chapter 1, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Okay? Yung pambabasahin natin mamaya, bunga ng pagiging ungodly and unrighteous ng tao. Who by their unrighteousness, they suppress the truth. Ang una pong kasalanan binanggit dito, bunga ng ungodliness saka unrighteousness ng tao, suppression of the truth. Pinipigilan mo ang katotohanan. At ang number 1 pong example dito ni Pablo, paano sinusuppress ng tao ang katotohanan? What can be known about God is plain to them. Alam naman nila yung lahat ng katotohanan patungkol sa Diyos, yung mga dapat nang malaman patungkol sa Diyos, alam na nila. Paano nila nalaman? Because God has shown it to them. Paano pinatunayan ng Diyos na siya ay nag-exist? Paano niyang pinatunayan na siya lamang ang Diyos? Verse 20 po. His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived. Nakikita ng mga mata. Ever since the creation of the world, okay, sa creation itself, in the things that have been made. Kapag tinignan nga raw natin ang araw, ang buwan, ang bukid, ang dagat, ang mga isda, ang mga ibon, according kay Paul, according sa Diyos, ito'y patunay na merong Diyos, na siya ay nag-i-exist. Na merong Diyos at nag-iisa lamang ang Diyos sa pamagitan ng mga bagay na nakikita natin ngayon sa ating paligid. Ano pa? For although they knew God, kaya nga po ang sabi diyan, wala silang excuse para sabihin lang walang Diyos. No? Alam nilang mayroong Diyos, but they are just suppressing the truth. For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him. But they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Ito pang hirap. Kapag isang tao patuloy niya sinusupres ang katotohanan, didilim ang kanyang puso.
at lalalim at lalalim at lalalim ang kadilimang bumabalot sa kanyang puso't isipan. So, claiming to be wise, they became fools. No? Hindi na nga sila naniniwala na meron Diyos. Kung meron mang naniniwala na meron Diyos, ang problema naman, gumagawa sila ng sarili nilang Diyos. Ang sabi sa verse 23, they exchanged the glory of the immortal God for images, resembling mortal man, and birds, and animals, and creeping things. Ano pong ibig sabihin to? Idolatry, o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, o sa lahat ng bagay na gawa ng kamay ng tao. Kasalanan po yan. Nasa 10 utos yan, at narito rin po siya sa Romans chapter 1. Okay, kasalanang gumawa at sumamba sa Diyos-Diyosan. Wala raw pong dahilan. Dahil sinabi na ng Diyos, ginawa na ng Diyos ang lahat ng patunay na nag-i-exist siya. At hindi lamang yon, alam mo namang nag-i-exist yung nag-iisang Diyos, gumawa ka pa ng sarili mo, using your own hands. So anong ginawa ng Panginoon? No? God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. Ang unang hakbang daw po, hindi naniniwala sa Diyos. Pangalawa, gumagawa ng sariling Diyos. Kapag ikaw hindi ka naniniwala sa Diyos at gumagawa ka ng sariling Diyos mo, sisimulan mo nang gawan ng karumal-dumal na bagay ang mismong sariling katawan mo. Ano po ang example niya sa verse 26? Ano po ba yung bunga ng kasalanan ng tao sa pag hindi niya pagtanggap sa Diyos o pagsamba niya sa Diyos-Diyosan? Sabi niya, ito ang mangyayari sa mga taong yan. God gave them up to dishonorable passions. Ano po ba yung dishonorable passions? Na bunga ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Hindi pagkilala sa tunay na Diyos? Si Pablo po nagsasabi, hindi ako. Their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. And men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another. Men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty of their error. In short po, binasa po natin sa Biblia, hindi po ako nagsasabi. Ang unang hakbang, hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Pangalawa, gumagawa ka ng sarili mong Diyos. Ano ang magiging bunga nun? Simple lamang po ang sinabi ni Paul. Hindi po ako nagsasabi, uulitin ko po. Si Paul ang nagsabi, homosexuality. Ang number 1 sa listahan kung saan sinisira ng tao ang sarili niya, homosexuality. Babae pumapatol sa kapwa babae, lalaki pumapatol sa kapwa lalaki. Uulitin ko po, hindi po ako ang nagsabi, ang Biblia. Maging matalino tayo, tanggapin natin ang katotohanan, regardless ng ating mararamdaman ng ibang tao, salita ng Diyos sa pinag-uusapan natin, masaktan na tayo kung masasaktan, ma-offend na tayo kung ma-offend, maka-offend na tayo kung makaka-offend, kung katotohanan din lamang ang ating pinag-uusapan. Itutuloy po natin, bukod sa homosexuality, ano pa po ba ang bunga ng kasalanan ng tao na nagsimula sa hindi pagkilala sa Diyos at paggawa ng sariling Diyos? And since, sa verse 28, and since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind. No? Sayad sa lupang kaisipan. Na gawin yung mga bagay na hindi naman dapat ginagawa. Verse 29, ano yung mga bagay na hindi dapat ginagawa raw ng tao? Bilang patunay na sayad na sa lupa ang kanilang kaisipan, bunga ng hindi pagkilala sa tunay na Diyos. They were filled with all manner of unrighteousness. Okay? Evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, mga chismosa at chismoso, slanderers, mapanirang puri, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. At verse 32, though they know God's righteous decree, na lahat ng gumagawa ng mga nabanggit natin kanina, kasama yung number 2, which is homosexuality, kasama yung number 1, which is
hindi pagkilala sa tunay na Diyos, alam naman nila na ang nagpa-practice ng ganyang klase ng mga bagay deserves to die. Hindi lamang po sila ang deserving na mamatay. They not only do them, hindi lamang sila na gumagawa ng mga bagay na yan, kundi maging yung mga taong nag-a-approve to those who practice them. Mga kapatid, si Pablo nagsabi sa Romans chapter 1, kung hindi ka bakla and yet you approve homosexuality, you are committing the same sin against God. Hindi ka man unrighteous, hindi ka man evil, covetous, malicious, hindi ka man punong-puno ng envy, hindi ka man murderer, wala kang strife, wala kang deceit, hindi ka malisyoso, hindi ka chismoso, kung hindi ka man slanderer, hater of God, kung hindi ka man insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parent, hindi ka man foolish, hindi ka man faithless, hindi ka man heartless, hindi ka man ruthless, pero kung sila po ay inaaprobahan ninyo, kinakampihan ninyo, pareho lamang kayo sa mata ng Diyos. Malinaw po ba ang number 4? Sin is a condition of the heart. Ulitin ko po, hindi ako nagsabi. Si Pablo, sa tulong ng Santong Espiritu. Uulitin ko po, ang unang karumal-dumal na kasalanang pwedeng gawin ng tao, hindi pagkilala sa Diyos. Pangalawa, gumawa ng sariling Diyos-Diyosan. At nang dahil dyan, ano raw nangyari? Ang una na pagpapakita, ano yung sintomas na kung saan hindi ka kasi talaga kumikilala sa tunay na Diyos. Number 1 sa listahan ni Pablo, hindi po number 1 sa listahan ko, kundi listahan ni Pablo, homosexuality. Susunod na lamang po, uulitin ko, yung iba pang mga kasalanan or sin. Ano po yon? Unrighteousness, evil, covetousness, malice, envy, murder, strife, deceit, maliciousness, gossips, slanderers, haters of God, insolence, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. At panghuli, kung hindi ka man ganyan, ngunit sumusuporta ka at inaaprobahan mo lahat ng nabanggit natin, kaisa ka nila sa mata ng Diyos. Nawa matanggap ninyo ang katotohanan. Masakit ang katotohanan, ngunit wala tayong magagawa. Kung talagang mahal natin ng Diyos, lulunukin natin lahat ang mga binasa natin. Okay? Panghuli. From God's standpoint, we are not just sinners. We are desperately wicked. We are depraved in every area of our lives, in thought, word, and deed. God describes us as being ungodly, deceitful, wicked, enemies, lost, evildoers, guilty, unthankful, vile, covetous, abominable, at marami pang iba. Sinabi sa Galatians 5:19-21 po yan. Yan tayong lahat. It is easy to put up a front and fool people. Madaling magkunwari. We are great pretenders. Gayunpaman, hindi po natin maloloko ang Diyos. Dahil according sa 1 Samuel 16:7, man looketh on the outward appearance, but the Lord, He looks on the heart. Kaya po, hindi natin maloloko ang Diyos. Kaya nga po mga kapatid, God knows those things that we think, say, or do, that we would not want even our closest loved ones to know. God penetrates to the very depths of our sinful hearts. At nakita po niya kung hanggang saan na nakarating ang marumi nating mga puso. Babasahin ko po sa inyo ano ang nakita ng Diyos sa ating mga puso nang ito po ay kanyang tignan. Makikita po natin yan sa Romans chapter 3, verses 10-18. According po dito, as it is written, none is righteous, no, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. At nang tingnan ng Panginoon ang ating mga lalamunan, verse 13, their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom of asps is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. Their feet are swift to shed blood. In their paths are ruin and misery, and the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Yan po tayong lahat.
especially nung wala pa po si Kristo sa ating mga buhay. Ngayon pa man nawa po sa mga sandaling ito, habang kayo nakikinig, nananahan na si Kristo Jesus sa ating mga puso at wiped out na lahat ng mga binanggit ni Pablo sa ating mga binasa. Kung meron po kayong question pa sa aking mga sinabi kanina, please feel free na humingi pa ng karagdagang paliwanag sa mga bagay na ito. Ngayon pa man, uulitin ko po, binasa lamang natin ang Biblia. Maraming salamat sa ating Panginoon.